Hindi nagsimula ang lahat sa isang malinaw na alaala. Walang eksenang pwedeng ituro si Althea Clear Gomez at sabihin, dito nagsimula ang pagmamahala namin. Kung tutuusin, matagal na sila magkasama at magkakilala bago pa nila tinawag yun na relasyon. Sa bar, kung saan sila nagtatrabaho. Lagi lamang sabay na naroon sina Marco Celestino sa likod ng counter at si Althea naman sa kaha. Hindi sila magkatabi pero hindi rin sila magkalayo. May pagitan silang sapat para hindi magbanggaan pero sapat ding lapit para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Tahimik lang si Althea sa trabaho. Hindi siya yung tipo ng kahera na bumabati sa bawat customer ng may sigla. Hindi rin naman siya malamig. May balanse. Isang distansyang nagbibigay ginhawa sa mga taong ayaw ng masyadong maraming tanong. Sa kanya, malinaw ang kanyang trabaho at malinaw ang bagay na kailangan niyang gawin. Kumuha ng order at bayad at magbigay ng sukli. Walang kalabuan. Si Marco ang nobyo ni Althea na may kabaliktaran sa kanyang ugali. Madalas siyang kumausap ng mga customer kahit tapos na ang inumin. May kakayahan siyang makinig ng parang yun lang ang ginagawa niya sa buong gabi. Alam niya kung kailan tatawa, kung kailan tatahimik, kung kailan sapat na ang isang tapik sa bar. Minsan pa nga habang nagbibilang si Althea ng barya, sumandal si Marco sa counter. Pagod ka na? Hindi pa. Sagot niya nang hindi tumitingin. Hindi pa o sanay ka lang? Napatingin siya sandali sa lalaki. May diferensya ba yun? Wala, napansin ko lang. Hindi yun malambing. Ang ngiti ng lalaki, pamilyar lamang sa kanya. Sa paraan ng pagtatanong nito, tila nag-aalala ang lalaki. Pero hindi na ito inusisa pa ni Althea. Ngunit hindi na rin niya itinulak palayo. Sa mga sumunod na linggo, naging normal ang ganoong palitan. Walang pag-amin, walang usapan kung ano sila. Pero may mga gabing sabay silang naglilinis ng bar matapos magsara. Parehong pagod, parehong tahimik. Uwi ka na? Tanong ni Marco sa kanya minsan. Oo. Sige, sabay na tayo. Hindi naman siya tumanggi dito. At doon nagsimula ang mga gabi nilang sabay ang paglalakad pa uwi. Ang mga kalsadang pareho nilang kabisado. Ang mga ilaw na palaging kalahati lang ang liwanag at ang mga usapang hindi kailangang punuin ang bawat sandali. Minsan, tungkol sa trabaho ang kanilang usapan. Minsan wala naman silang pinag-uusapan. Magkasama lang silang dalawa. May mga gabing tahimik pero hindi naman awkward. Para kay Althea, yun ang uri ng koneksyon na bihira. Yung hindi ka hihinga ng emosyon, pero hindi ka rin nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw sa bar na sila na. Hindi dahil sa sinabi nila kundi dahil sa mga maliliit na bagay. Maliliit na bagay na malaki para sa kanilang mga kasamahan. Dahil kapag may customer na naging bastos kay Althea, si Marco ang unang umaawat. Hindi ito galit, pero matatag. At alam mong ipaglalaban niya ito kahit anong mangyari. Kapag naman si Marco ang nalulunod sa order, si Althea ang tahimik na nag-aayos ng pila sa kaha para gumaan ang daloy. Ganon sila sa isa't isa. Hindi nila kailangang mag-usap tungkol sa mga plano. Hindi nila kailangang mangarap ng malayo. Para kay Althea sapat na ang kasalukuyan. Ang gabi, ang pagtatrabaho at si Marco, ang lalaking nandyan para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na hanggang doon lamang pala yun. Dahil unti-unting nagbago ang lahat. Hindi mabilis ang pagbabago, hindi rin agad-agad, pero nagiging malinaw, kahit malabo at mabagal ito. May mga gabing mas maaga umuuwi si Marco nang hindi na nagpapaalam. May mga umagang hindi na siya naghihintay. Kapag tinatanong siya ni Althea kung anong oras siya uuwi,
Ang sagot palaging, mamaya. Nabihirang mga hulugang sabay. Uuwi na naman siya. Bulong ni Althea sa kanyang sarili. Sa bar naman napapansin ni Althea ang paraan ng pag-iwas ni Marcos sa mga mata niya. Hindi lantaran. Parang may iniisip na ayaw niyang mabasa. May mga sandaling nagtatagpo ang kanilang paningin, pero agad din itong napuputol na para bang may kasunduan silang ang kanilang mga titig ay wag nang palalimin. Isang gabi, habang nagsasara si Althea ng kaha, maririnig niya ang tawanan sa dulo ng bar. Maliwanag ang ilaw. Tila pinapakita sa kanya ang bawat galaw at bawat katahimikan nila. Sina Marco yon. Nakangiti. Nakangiti ito sa paraan na minsang ganon din ang ginagawa sa kanya. Kausap ang isang customer, ngunit hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang liwanag sa mata nito. Ang tunog ng tawa na dati sa kanya, ngayon ibinabahagi na nito sa ibang tao. Pero hindi siya nagsalita. Sinubukan niya ring hindi ito pansinin. Hindi niya itutulak ang sarili na lumapit at magtanong kung ano bang nangyari. Dahil para sa kanya, ang mga tanong ay parang lubid na kapag ito'y hinila, may posibilidad na mapatid ang lahat. At may bahagi sa loob niya na ayaw nang masira pa ang konti at natitirang sitwasyong kontrolado pa. Pinilit niya ipagpatuloy ang trabaho. Bawat galaw ng kamay niya sa kaha pantay, maayos at propesyonal. Bawat barya, bawat resibo, bawat baso na inilalagay niya sa ilalim ng mesa, may kabuuan. Bawat kilos ay may ritmo. Bawat kilos may hangganan. Ngunit sa ilalim ng pantay na galaw, may apoy at dahan-dahan itong tahimik na matatag. Ang puso niya, mabilis. Ngunit hindi niya pinapayagan na mukha niya ipakita yon. Bakit ba ako nagkakaganito? Aniya sa sarili. Pinipilit na pigilan ang sarili na lumingon sa direksyon ng kanyang nobyo. Tumigil ka nga, Althea. Be strong. Be chill. Ignorance is bliss, di ba? Aniya pa sa sarili, habang pumapaypay gamit ang kanyang kamay. At nang tumingin na siya sa harapan, doon na lumapit si Marco. May parehong ngiti sa labi, ngunit may kakaibang lamig sa mga mata. Althea, pwede ba kita makausap? Malakas ang boses nito. Ramdam ni Althea ang bawat titig ng mga tao sa buong bar. Tumigil siya sa paghahawak ng sukli. Dahan-dahang inilapag ang mga barya. Sige. Ano meron, Marco? Sagot niya. Malinaw ang mga salita at walang kaba. Ngunit ramdam niya ang pag-igting ng kung anong pakiramdam sa kanyang paligid. Dito na tayo. Sabi ng lalaki. Tinignan sila ng mga customer. Ngunit ang babae sa dulo ng bar ay napangiti. Hindi niya alam na ito na pala ang bahagi ng eksena ni Marco. At parang mas lalo pang pinatindi ang damdamin ni Althea. Huminga siya ng malalim. Pinipilit ilayo ang sarili mula sa sakit. Nararamdaman niya ang gagawin ni Marco. At alam niyang kailangan niyang manatiling kontrolado. Ngunit sa bawat galaw at bawat akbang patungo sa dulo ng bar, tumitindi sa kabuuan niya ang damdaming nararamdaman. Tinatapos ko na ang lahat, Althea. Ani Marco, diretso at parang walang puwang para magpaliwanag. Hindi tayo pwede. Hindi na tayo pareho. Ayoko na. Tahimik lang ang paligid. Nakatingin sa kanila ang mga customers. Nagtataka ang ilan, nakikinood lamang ang ilan. Ramdam ni Althea ang init sa kanyang mga mata at ang bigat ng katahimikan. Ha? Bakit? Ayoko na, Althea. Hindi ko na gusto to. Ayoko na sa'yo. Diretsahang sabi ni Marco kay Althea. Walang emosyon sa kanyang boses at pagtingin sa dalaga. Si Althea, hindi niya alam kung saan siya tititig. Sa mesa ng customer? Sa ilaw ng bar? Sa mukha ni Marco? Sa sarili niyang puso? Parang kahit saan may kabigatan. At habang nakatayo siya doon, ramdam niya ang kabuuang bigat ng kahihiyan. Hindi lamang para sa kanya, kundi sa mga mata ng lahat.
Tumulo ang isang maliit na pawis sa kanyang noo. Hindi niya ito pinansin, ngunit bawat galaw ni Marco, bawat tawa ng babae, at bawat bulungan sa likuran, nagiging mga patalim sa dibdib niya. Tumitig siya kay Marco at ang kanyang mga matay nagpipigil ng mga luha. Ngayon? Ngayon na talaga? Hindi ba natin pag-uusapan to? Tumango si Marco at tumingin sa babaeng nasa dulo. Yes, ngayon. Di ko na kaya ipagpatuloy to. Ayoko na makipag-usap. Gusto niyang umiyak, humingi ng paliwanag, sumigaw. Ngunit hindi niya ginawa. Hindi siya umiyak, hindi siya humingi ng paliwanag, at hindi siya sumigaw. May iba ka na? Tinatagan ni Althea ang boses. Kahit ramdam niya ang pag-igting sa dibdib niya at ang panghihinas sa bawat tibok ng puso niya. Hindi na sumagot pa si Marco. Tumango lamang siya ng bahagya at ang babae sa kabilang dulo ng bar ngumiti sa kanya. Nagkukunwari na parang hindi alam ang bigat na eksena. Ang bawat tawa nito at titig. Bawat maliit na kilos ng dalaga, nagiging mensahe na wala na talagang patutunguhan ng kung anong meron sila. Okay, Marco, if that's what you want. Isa sa mga regular na customer ang nagbuntong hininga. Grabe, ang drama naman nun. Narinig ni Althea yun. At kahit gusto niyang sumigaw, humingi ng paliwanag o lumakad palayo, nanatili siyang nakatayo. Tahimik lang, diretso ang tindig. Ngunit ramdam niya ang kabuuan ng kahihiyan sa kanyang balat, sa bawat pulso ng puso niya, sa bawat iglap ng mga mata niya. Agarang bumalik ang kanyang posisyon. Pilit na binubura ang kahiyahiyang ginawa ng kanyang dating nobyo. Tumayo siya sa kanyang kaha at umarting parang walang nangyari. Pinilit niyang sabihin sa sarili na okay lang siya, na walang problema sa nangyari. Okay lang ang lahat. Matagal siyang naghintay at nagkunwaring ayos lamang. At matapos umalis ng kanilang huling customer, ang mga ilaw ng bar ay kanyang bahagyang pinahina. Habang nagsasara siya, biglang bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Tahimik na naglakad siya patungo sa isang sulok, napabuntong hininga. Ang mga kamay niya'y nanginginig, ang dibdib niya puno ng bigat, at puro sakit lang ang kanyang nararamdaman. Tumulo ang luha niya sa pisngi. Hindi niya ito pinipigilan at hindi rin tinatago. Ang lahat ng init, lahat ng kahihiyan, lahat ng sakit, lumabas sa kanyang katahimikan. Bakit ganito? Ba't kailangan ganito sa harap ng lahat? Ang sakit-sakit. Biglang bumukas ang pinto sa likuran. Pumasok si Renz Alcantara, ang manager ng kanilang bar na pinagtatrabahuhan. At matagal nang matalik na kinagagalitan ni Marco. Matatag ang tindig nito at bawat takbang nito may bigat at kontrol. Hindi niya agad sinabi ang kahit ano. Tumigil lang siya sandali sa dulo ng bar at tumingin kay Althea. Ang mga mata nito ay mapungay, puno ng dominanteng tingin na para bang buong espasyo ng bar na puno ng kanyang otoridad sa aurang pinapakita. Hold yourself together, Althea. Don't cry here. Ani Renz na may pag-uutos. Ngunit dama pa rin ang pag-aalala. Hindi agad tumigil ang luha ni Althea kahit narinig niya ang boses ni Renz. Para bang matagal na itong nakakulong sa dibdib niya. At ngayon lang pinayagang lumabas. Bawat patak may kasamang ala-ala. Mga gabing sabay silang naglalakad pa uwi. Ang mga katahimikang dati ligtas at ang sandaling akala niya'y sapat na. Hindi siya humarap agad. Nakayuko lang siya. Ang buhok niya'y bahagyang tumatakip sa muka at ang balikat niya'y bahagyang gumagalaw sa bawat pigil na hikbi. Sir. Sorry, sir. Sa totoo lang ho, hindi ko alam yung gagawin ko eh. Hindi siya pinutol ni Renz sa pagsasalita. Hindi rin siya nito nilapitan. Nanatili lamang ito nakatayo. Sapat ang layo para hindi siya masakal.
pero sapat ang lapit para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. I told you, don't cry here. Not because you're weak, but because this place doesn't deserve to see you break. Sorry po. Don't say sorry. I don't know what's happening, but don't cry here. Unti-unting huminga ng malalim si Althea. Sinubukan niya ipunin ang sarili niya, tulad ng ginagawa niya sa kaha. Isa-isa, maingat, walang minamadali. Pinunasan niya ang luha sa pisngi, gamit ang likod ng kamay. Kahit nanginginig pa rin ang mga daliri niya. Hindi ko ho sinasadya. Kala ko kasi kaya ko eh. Kala ko kaya kong tiisin na ganun yung nangyari. Kaya mo. Hindi lang siguro ngayon. Tahimik na ang bar. Ang mga baso ay nakabaliktad na sa counter. Ang ilaw ay kalahati na lamang ang liwanag. Parang sinasadya ring itago ang sugat na iniwan ng gabi. Sa katahimikang yon, mas ramdam ni Althea ang bigat ng nangyari. Hindi lamang ang pagkawala ni Marco, kundi ang paraan kung paano ito ginawa. Sa harap ng lahat, sa lugar kung saan siya nagtatrabaho, sa espasyong akala niya'y ligtas siya. Hindi niya man lang ako kinausap na maayos, sir. Hindi niya man lang ako pinili kausapin sa mas pribado, sa walang tao, sa lugar na hindi nanonood yung mga customer at yung bago niya. Hindi sumagot agad si Renz. Maya-maya, tumawa ng bahagya si Althea. Pinipilit pa rin tanggalin ang sakit na kanyang nararamdaman. Some people choose the easiest exit, kahit may masagasaan. Kasi ayaw nilang sila ang masaktan. Pero hindi ibig sabihin nun ikaw na ang mali. Doon niya naramdaman ang bigat ng mga salitang yon. Hindi ito comfort para sa kanya. Hindi rin ito pangako. Isa lamang itong katotohanan. Simple, diretso at masakit tanggapin. Tumayo ng tuwid si Althea, pinunasan ang huling luha sa ilalim ng mata at huminga ng malalim. Hindi na siya umiiyak, pero ramdam pa rin niya ang kirot sa dibdib. Parang sugat na sariwa. Hindi na dumudugo pero mahapdi pa rin sa bawat galaw. Salamat po, sir. Pwede na po ba akong umuwi? Yes, ako nang bahala dito. I'll handle everything here. Salamat po. Naglakad siya patungo sa locker area. Habang kinukuha niya ang bag niya, napansin niya ang maliit na salamin sa dingding. Saglit siyang tumigil at tumingin sa sarili. Namumugto ang mata niya, maputla ang muka, ngunit naroon pa rin ang parehong babae. Siya pa rin, si Althea Clear Gomez. Ang isang tahimik, matatag, at marunong magtayo ng hangganan na babae. Hindi ito ang katapusan. I don't want this to be. Bulong niya yun sa sarili, kahit hindi pa siya sigurado kung naniniwala siya roon. Paglabas niya ng bar, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tahimik ang kalsada, walang Marco sa tabi niya. Wala siyang kasabay sa paglalakad. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kawalan. Maluwag yun sa puso, pero masakit. Habang naglalakad siya mag-isa, hindi niya pinigilan ang sarili na umiyak muli. Ngunit iba na ang luha sa ngayon. Hindi na ito dulot ng hiya. Hindi na ito pagkatalo. Isa na lamang itong pagluluksa. Sa isang relasyong hindi niya namalayang unti-unti nang bumibitaw. Isa na lamang itong pagluluksa sa isang relasyong hindi niya namalayang unti-unti nang bumibitaw. I don't want this to be. At sa bawat takbang palayo sa bar, may unti-unting nabubuong tahimik na panatas sa loob niya. Na balang araw hindi na siya iiyak sa sulok ng lugar na hindi marunong mag-ingat ng puso. Sa unang umaga matapos ang gabing iniwan siya ni Marco sa harap ng lahat, nagising siya na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib. Hindi yun panaginip. Hindi rin bangungot na basta mawawala kapag iminulat niya ang mga mata. Nandoon pa rin ang sakit. Tahimik, matalim at paulit-ulit. Parang tunog ng basong unti-unting pumuputok sa loob ng katawan niya. Nanatili siyang nakahiga,
Nakatitig sa kisame ng maliit niyang silid. May bitakang pintura roon, hindi niya napansin noon, pero ngayon ay malinaw sa paningin. Parang paalala na may mga bagay talagang unti-unting nasisira kahit hindi mo pinapansin. Huminga siya ng malalim. Kahit ang simpleng paghinga, parang paalala na nangyari. Hindi siya pumasok kinabukasan. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil hindi pa niya alam kung paano haharapin ang mundo na parang walang nagbago. Samantalang pakiramdam niya, may nabunot na bahagi ng sarili niya. Umupo siya sa gilid ng kama, yakap ang sarili. Nakatitig sa sahig, walang luha sa una, parang pagod na rin ang mga mata niya. "Girl, di ka talaga papasok?" Tanong sa kanya ng kapatid na si Athena. Nakaupo ito sa gilid niya at tinitignan lamang siyang tumitig sa kanilang kisame. "Hindi ko kaya naiinis ako sa kanya, andun siya." "Ate, hindi naman sa kanya umikot ang mundo mo. Mais ka nga dyan, para kang Para akong ano? Anonas. Puisit ka. Nagpaalam naman ako tsaka may papalit naman sa akin." Tanong mo pa kay Marco. "Diba? Pinalitan niya na ako?" "Ay te, iba na ata yan. Iba na yan." Hindi siya sumagot at inalala ang eksena sa bar. Ang tono ng boses ng binata, diretso at walang pag-aalinlangan. Ang paraan ng pagtigil ng oras, ang biglang pagliit ng espasyo sa paligid niya habang lahat ay nakatingin. Hindi ang hiwalayan ang pinakamasakit, hindi ang pagkawala. Ang pinakamasakit ay ang kahihiyan. Ang pakiramdam na parang siya ang naging palabas. Isang eksenang pwedeng pag-usapan, pagbulungan, at kalimutan ng iba, pero habang buhay na dadalhin niya. Di ko alam, paano niya na kayang gawin sa akin yun? Yung ipahiya ako? Baka hindi ka talaga niya mahal, ate. Alam mo, ikaw? Ikaw lang yung iniwan na hindi umiyak. Umiyak na ako. Ang desperado naman kung aaraw-arawin ko pa. Pagbibiro niya, sabay titig ulit sa kisame. Okay, may point. Sa ikalawang araw, sinubukan niya maglinis ng kwarto. Pinunasan niya ang mesa. Inayos sa mga damit, tinupi ang mga bagay na dati sabay nilang tinutupi ni Marco kapag may oras. Sa bawat galaw may alaala at sa bawat alaala may kirot. At sa ikatlong araw, bumalik siya sa trabaho. Maaga siyang dumating, mas maaga kesa dati. Tahimik ang bar, nakapatay pa ang ilang ilaw. Amoy alak at kahoy ang hangin. Pamilyar sa kanya, pero iba na ang pakiramdam. Parang isang lugar na minsan niyang tinuring na tahanan. Ngayon, isa ng paalaala. "Hi, Althea." Bati sa kanya ng kanyang boss na si Renz. Ito ang nagbabantay sa mga empleyado nito. "Hi, sir. Pasensya na po sa pag-absent ko." Ngumiti siya rito at bumalik sa kanyang pwesto. Habang nag-aayos siya sa kaha, ramdam niya ang presensya ng lugar. Parang may mga matang nakabaon sa bawat dingding, bawat sulok, bawat bakanting upuan. May mga kasamahang palihim na tumitingin sa kanya. May ilan din ang umiti. May ilan na umiwas ng tingin at may ilang nagkunwaring abala. "Okay ka lang ba, Thea?" Tanong ng isa, mahina, may halong pag-aalala at pag-iingat. Tumangulang siya. "Okay lang, ano ka ba?" Hindi yun totoo. Pero yun ang pinakamadaling sagot. At sa sandaling yon, naintindihan niya kung bakit yun ang madalas piliin ng mga tao. Dahil hindi niya na kailangan magpaliwanag. Sa mga sumunod na gabi, mas malinaw niyang naramdaman ang pagbabago. May mga regular na customer na tila mas malamig ang pakikitungo sa kanya. May ilan na biglang naging mas mapang-usisa ang tingin. May mga tanong na hindi diretsong tinatanong pero ramdam sa tono. May isang gabi na may nagbiro. May kasamang tawa at tapik sa counter. "Baka masyado kang busy sa trabaho, kaya umalis at iniwanan ka ni Marco." Dahil doon, tumigil ang mundo ni Althea ng ilang segundo.
Ngumiti lamang siya, isang ngiting sanay na siyang isuot. Ngunit hindi umabot sa mga mata. Hindi siya sumagot. Hindi niya ipinaliwanag ang sarili. Tinapos niya na lang ang transaksyon. Iniabot ang sukle at bumalik sa posisyon niya na parang walang nangyari. Di naman ako busy eh. Siya ang may bago, di ba? Bulong niya ngunit narinig ito ni Renz. Althea, what did you say? Sir, wala lang po yun. Okay. Pero sa loob-loob niya, may apoy na unti-unting sumisiklab. Hindi ito galit na sumasabog. Hindi ito luha. Isa itong malinaw, tahimik, at kontroladong init, at isang damdaming nagsasabing hindi patas ang nangyari, at hindi ito matatapos dito. Doon niya napagtanto ang isang bagay na mas masakit pa sa hiwalayan. Hindi lang siya iniwan. Siya pa ang sinisisi. Isang gabi, matapos magsara ang bar at makaalis ang huling customer, tinawag siya ni Ren sa opisina nito. Walang emosyon ng boses, walang lambing, ngunit hindi rin malamig. Parang isang taong sanay magbigay ng utos, pero alam din kung kailan dapat makinig. Sit down. Kahit pagod siya, pinilit niyang manatiling maayos. Parang nakasanayan na niyang ipagtanggol ang sarili sa anumang laban. I heard the rumors, Althea. At ayoko mangyari yan sa loob ng bar ko. Sir, wala po akong... I know. Alam ko rin kung sino nagsisimula ng mga yon. Napayuko siya sandali. Hindi dahil nahihiya, kundi dahil hindi siya sanay na may kumakampi, nang hindi humihingi ng paliwanag, nang hindi humahatol muna. Pasensya na po. Kakausapin ko na lang po sila. Para hindi na po mapag-usapan. No need. You know Marco is reckless. Dagdag ni Ren sa mas mababang boses. And he enjoys all the attention. Lalo na kapag may ibang nasasaktan. Kapag may ibang nadadapa. At lalo na kapag siya ang biktima. Ganyan siya noon pa, Althea. Po? Ganyan na siya noon pa. Bago ka pa naging cashier sa bar ko, ganyan ang ginawa niya sa kapatid ko. Tumitig si Renz kay Althea. Titig na may galit, awa at pag-aalala sabay-sabay. At hindi siya magbabago. Yun ang nasa isip niya. Hindi na magbabago si Marco. Kaya wag mong hahayaang saktan ka lang niya. Parang may humigpit sa dibdib ni Althea. Hindi na sinasadyang magsalita pero lumabas ang boses niya. Grabe, sir. It's unfair. Really unfair. Tumigil si Renz. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Hindi bilang amo. Hindi bilang may-ari ng bar. Kundi bilang isang taong tila may sariling mga sugat na matagal nang natuyo pero hindi pa rin nakalimutan. No, hindi talaga fair. Ilang segundo ang lumipas. Sa katahimikan mas narinig ni Althea ang tibok ng puso niya. Nang magsalita siyang muli, mas mababa na ang boses. Sir, anong dapat kong gawin? What do you mean? Gusto kong gumanti, sir. Gusto kong bumawi sa kanya. Ayoko na ako lang ang nahihirapan at nasasaktan. Anong klaseng bawi? Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita bilang kahera. Hindi bilang ex-girlfriend nito, kundi bilang isang babae na napahiya at piniling wag tuluyang gumuho. Gusto ko iparamdam sa kanya kung ano yung pakiramdam na iniwan sa harap ng lahat sa mismong lugar na yon. Hindi agad sumagot si Renz. Tumayo ito at naglakad papunta sa bintana. Nakatingin sa madilim na kalsada sa labas. Matagal ang katahimikan. Isang katahimikang puno ng pagsusuri. Dangerous game, Althea. Very dangerous. Pero kung gagawin mo yan, you'll need control, precision, at higit sa lahat, di ka pwedeng matouch ulit. Hindi na po ako tanga. Ayoko na maging tanga pa ulit. Doon siya tiningnan ni Renz ng diretsyo. Walang panunumbat pero may babala. Isang babalang hindi kailangang ulitin.
Lahat na nasaktan sinasabi yan. E di hindi ako tutulad sa kanila. Mula nung sabihin niyo ng boss niya sa kanya, nagsimula ang mabagal na pagbabago kay Althea. Hindi siya naging masyadong masayahin. Hindi rin siya naging ganun kapalaban. Sa halip, naging mas maingat ang bawat kilos niya. Mas tahimik sa bawat salita. Mas mapagmasid sa bawat tingin. Inayos niya ang sarili, ang postura, ang pananalita, ang distansya sa mga tao. Hindi para umakit, kundi para ipaalala sa sarili na may kontrol pa rin siya. At sa mga gabing yon, si Renz ang laging nandun. Hindi nanliligaw, hindi nag-aalok ng aliw. Hindi rin ito nagtatanong ng sobra, pero palaging siguradong ligtas ang espasyo niya. Isang presensyang hindi umaalis, kahit hindi humihingi ng kapalit. At hindi niya napapansin, habang binubuo niya ang plano para durugin si Marco, unti-unti namang may ibang nabubuo sa loob niya, at hindi na yon paghihigante. Hindi rin galit, kundi isang tanong na ayaw pa niyang sagutin. Kung hanggang saan niya kayang ituloy ang planong ito, bago tuluyang magbago ang puso niya. Alam niyang kapag masyado mabilis, halata. Kapag halata, babagsak ang plano. Kapag bumagsak ang plano, wala na siyang babalikan. Wala na siyang dignidad na masasandalan. Kaya sa mga unang araw na natili siyang tahimik, pumasok siya sa trabaho ng maaga. Umuuwi siya ng maaga rin. Hindi na siya naghihintay. Hindi na siya naghahanap. Hindi na rin siya umiikot sa mga lugar na dati alam niyang naroon si Marco. Isang gabi, tinawag siya ni Renz sa opisina. Hindi yun parang pagpupulong. Walang mesa sa pagitan nila ngayon. Pareho sila nakaupo sa maliit na sofa, sa gilid ng silid. Tahimik ang bar sa labas, may ilaw na galing sa hallway. Sapat lang para makita ang mga mukha nila. Ano, are you sure you can do it? Yes, and I will do it. Hindi ka dapat magpakitang galit ka. Mas lalo siyang lalapit kapag di ka naghahabol. Alam ko yon. Kailangan ko lang masanay. Kailangan mo rin tandaan, hindi ka magpapaalala ng nakaraan. Hindi ka magbabanggit ng hiwalayan. Hindi mo siya sisisihin. Hayaan mo siyang gumawa ng sarili niyang kwento. Tumahimik si Althea sandali at sumandal sa kanyang inuupuan. At ikaw? Ako? Anong role mo? Ako ang magiging ebidensya na okay ka. Ebidensya? Bulong ni Althea sa sarili. Sa mga sumunod na gabi, sinimulan nilang isagawa ang plano ng hindi lantaran. Hindi rin naman scripted. May mga maliliit na bagay lang. Mga katulad ng isang sabayang tawa, isang basong inilapit, isang tingin na tumatagal ng kalahating segundo kumpara dati. Lumapit si Renz kay Althea at kinausap niya ito. Nagtatawanan pa ang dalawa at napansin yun ni Marco. Sir, nakatingin siya. Let him. Let him make his move. Tumango siya dito. Una, sa paraan ng pagtayo niya sa bar. Hindi na siya nakasandal. Hindi na siya nagmumukhang kampante. May tensyon na sa balikat. May tanong na sa mga mata. Isang gabi habang nagsusukli si Althea, tumigil si Marco sa tapat niya. Hindi ka na umuwi agad ah. Kaswal nitong sabi, sa pilit na paraan. Marami lang akong ginagawa eh. Kasama mo ba ron si Renz? Oo. Paminsan-minsan, ganon. Tumahimik si Marco, ngumiti ng plastic. Hindi yun umabot sa mata. Mukha ka mas okay. Ayos ah. Siguro, ewan ko. Baka. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang sakit sa pagsagot. Naroon ang mga alaala, oo. Pero hindi na ito humihilas sa kanya pababa. Sa kabilang banda, si Renz ganon pa rin sa kanya. Palaging alerto, palaging maingat. Pero may mga sandaling lumalambot siya, kahit hindi niya sadya. Isang gabi, napansin niyang nanginginig ang kamay ni Althea habang nagbibilang ng kita. Pagod ka, Thea? Ayos lang po ako, huwag kang mag-alala. Yan ang hindi ko kayang gawin, Althea. Kinuha ni Renz ang baso ng tubig at inilapit sa kanya. Uminom ka muna. Salamat po.
Hindi yan malaking bagay, pero ramdam niya ang intensyon nito. Walang kapalit, walang hinihingi. At dun siya napangiti nang hindi niya nararamdaman. Sa malayo, nakikita pa rin yun ni Marco. Mas naging madalas ang paglapit nito. Mas naging personal ang mga tanong. Althea, close pa rin kayo ni Renz? Kala ko work-work lang kayo. May nangyayari ba sa inyo? Tanong ni Marco ng isang gabi. Mababa ang boses nito. Parang ayaw marinig ng iba. Siguro meron na. Hindi agad sumagot si Althea. Tumingin muna siya kay Renz na nasa kabilang dulo ng bar. Nakatingin din sa kanila. Hindi nangingialam pero nandun. Ha? Ba't mo tinatanong? Concern lang. Playboy raw si boss, sabi ng iba. Ngumiti si Althea ng bahagya. Late na yon pag magkasama kami. At di naman ata playboy si Renz. Doon nagsimulang mabasag ang kumpiyansa ni Marco. Sa tuwing nakikita niyang nagdadalawang isip si Marco, may bahagi sa kanyang nasisiyahan. Parang isang uri ng hostisya. Isang patunay na hindi siya basta pinalitan. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang presensya ni Renz, ang katahimikan nito, ang pagrespeto sa distansya, ang kawalan ng pagpipilit at pangungulit, may kung anong bumibigat sa kanyang dibdib. Isang gabi, matapos magsara ang bar, magkatabi sila naglalakad palabas. Di mo kailangan patunayan, kahit kanino na okay ka, at hindi totoo ang sinasabi nila. Di ko naman pinapatunayan. Tama, pero may tinatakasan ka. May tinatakasang ano? Yung tanong, kung hanggang kailan mo gusto ipagpatuloy ito. Huminga siya ng malalim. Hanggang makabawi ako. At kapag nabawi mo na, Hindi ko alam. then take your time, Althea. Doon niya napagtanto na mas mahirap ang katotohanan. Hindi na malinaw kung sino talaga ang gusto niyang saktan. Si Marco o ang sarili niyang alaala. Simula na nag-usap sila ni Renz, parang mas gumagaan ang lugar kapag magkasama sila. May isang gabi na parang sila lang ang magkausap at lahat ay nakapansin nito. Mas maaga ang gabi noon sa bar. Kaya't medyo payapa. May ilang regulars na lang at ang banda ay nagpa-practice ng soft acoustic set sa sulok. Tahimik ang vibe, pero abala pa rin ang bar. Magkasabay si Althea at Renz sa pag-aayos ng counter. May dalang trays at glasses. Althea, handa ka na ba sa inventory? Tanong ni Renz. Nakatingin sa clipboard niya. Handa na po, sir. Pero baka mas mabilis kung tutulungan mo ako dito sa shelf. Good idea. Mas mabilis talaga kapag magkasama tayo. Sabi ni Renz, sabay tulong mag-ayos sa ginagawa niya. Ay, sir, kayo lang? Tanong na nangungutya na kasama nilang si Gina. Nakangiti pa at naka-cross arms. Ututo ka ba? Tanong naman pabalik ni Althea. Habang naglalagay ng bottles, hindi niya sinasadyang magtagpo ang kanilang mga kamay. Hindi sinasadya, ngunit may kakaibang init ang tumagos sa katawan ni Althea. Napatingin siya, nagulat, ngunit napangiti lang ng bahagya. Oops, sorry. Okay lang ho. Sagot ni Althea. Bahagya nang namula ang pisngi niya. Kahit hindi halata sa madilim na liwanag ng bar. Pero nananadya po yata kayo eh. Assuming ka, Althea. Joke lang po. Ngumiti ito sa harap ni Renz at nagpatuloy sa ginagawa. Baka nga nananadya ako. Sa kabilang dulo, si Marco'y umupo sa table kasama ang isa niyang kaibigan. Hindi niya nakikita ang eksaktong nangyari. Pero may naramdaman siyang kakaiba. Isang selos na parang maliit na tinik sa dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit at mas pinili niyang mag-focus sa kaibigan niya. Sir, tapos na yung trays. Good. Bahala ka sa cashier. Ako na magtutuloy sa stock. Pagbalik ni Althea, may nagtanong na customer sa bar. Excuse me, anong bagong cocktail niyo ngayon? Try niyo po yung Summer Bliss. Fresh fruits, medyo sweet, perfect para sa gabi. Napangiti si Renz. Tahimik niya lang na inoobserbahan ang paraan ng pagsagot ni Althea. Hindi siya nakialam.
at ramdam niya ang dedication at effort ng dalaga. Gusto mo bang tikman yung summer bliss? Tanong ni Ren sa kanya. Medyo pabiro, hawak ang isang baso ng cocktail. Si Althea ay napangiti. Hindi inaasahan ang sinabi ng boss. Kaya niya po ba ito ginagawa para masabi ko kung okay ba yung recipe? Exactly. Feedback is important. Gusto mo lang po ata ng sagot ko eh. Feisty ka na ngayon ah. True po. Medyo po yata. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May halong sorpresa at pagpapakatotoo. Si Althea naramdaman ng dahan-dahang kilig sa kanyang dibdib. Hindi matalo sa excitement, kundi sa hindi niya maipaliwanag na bagay. Isang simpleng moment, walang intensyon. Ngunit may init na pumapasok sa puso niya. Medyo sweet. Saad ng lalaki habang tinitikman nito, hawak ang sariling baso. Swak naman sir. Good. I'll tweak a bit para sa'yo. Napatawa silang dalawa sa palitan ng mga banat. Si Marco naman mula sa table nito, nakatingin sa malayo. Hindi makapag-focus sa kanila. Ngunit bawat ngiti at simpleng exchange, nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya masabi kung anong nararamdaman. Selos, curiosity o simpleng concern. Althea, baka gusto mo muna mag-break, magpahinga. Okay lang po sir, pero sige po. Nag-break na rin naman ho kami. Grabe mag-joke ah. Asar ni Jules kay Althea. Umupo siya, huminga na ng malalim. Ramdam niya ang comfort sa presensya ni Renz. Kahit magkasabay lang sila sa trabaho, hindi niya maipaliwanag. Ang normal lang na sitwasyon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa kanya. Althea, okay ka lang ba? Mukha kang distracted. Okay lang po, medyo marami lang pong iniisip. Ano iniisip mo? Ikaw po. Ha? Ano yun, Althea? Wala po. Kung gusto mo, pwede tayo mag-break sa gabi minsan. Coffee or something. Hindi trabaho ah. Purely friendship, you know? Sige po, baka magustuhan ko din. Good. Sa kabilang dulo si Marco hindi makaalis sa tingin. Hindi niya maintindihan, pero may maliit na tinik sa dibdib niya. Hindi siya nakikisali. Hindi siya nagagalit. Tahimik lang siya na nanonood. Ang bawat halakhak ni Althea, bawat casual touch kay Renz, nagiging patalim sa puso niya. Pagkatapos ng shift, naglakad sila magkasabay palabas. Normal lang, casual. Althea, I told you na hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo sa plano. Hindi ko naman ho pinipilit yung sarili ko, promise. Okay. Huwag ka mag-alala, sigurado akong gumagana ito. Pero kung dumating ang punto na hindi ka na sigurado, pwede mo namang sabihin sa akin. Okay po. Sa mga sumunod na araw, tahimik lang ang bar sa gabi. Ilaw mula sa mga poste sa labas ang pumapasok sa bintana. Nagpapahid ng mahahabang anino sa sahig. Si Althea Gomez nakatayo sa kaha. Maayos ang postura, hawak ang sukli. Ngunit ramdam niya ang bawat tibok ng puso niya na mabilis. Sabay-sabay sa galit, selos, at hindi inaasahang init. Sa kabilang dulo nakatayo si Marco. Hindi ito nakangiti, hindi rin galit. Tahimik pero ramdam ng lahat, lalo na ni Althea, ang selos sa bawat galaw nito. Althea, pwede ba kita makausap? Ha? Okay, sige. Lumapit si Marco. Bawat takbang nito ay may bigat. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang iwanan ka. At masakit to sa akin. Araw-araw, Althea, gusto kong bumalik. Gusto kong subukan ulit. Hindi ko na kaya ang wala ka. Sorry sa nagawa ko. Tumigil siya sandali. Ramdam ni Althea ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa magkakahalong sakit at pagkalito. Marco, hindi pwede yun. Marami na nangyari. Hindi ulit pwede, yung ganyan. Bakit hindi pwede? Althea, bibigyan mo ba ako ng chance? Isa lang. Hindi ko hahayaan na maulit ang mangyari. Hindi na kita iiwan sa harap ng lahat. Hindi na ako pabigla-bigla. Hindi ko alam. Hintayin na lang kita. Napatingin ito sa kanya. Ramdam niya ang katapatan, ang pangungulila,
ang pagmamadali ng damdamin nito. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may bahagi ng sarili niya ang nagdadalawang isip. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niya ang presensya ni Renz sa kabilang dulo ng bar. Hindi ito nakikisali at tahimik lang. Ngunit ramdam ni Althea ang presensya nito, ang seguridad, ang init, ang hindi pilit na pag-aalaga. Magkasabay silang naglilinis, nag-aayos ng barya. Tahimik lang, ngunit may mga sandaling nagkatinginan sila ng mas matagal kaysa dati. May mga maliit na ngiti. May mga pag-aabot ng baso o payong na walang sinabi kundi, Okay ka lang. isang gabi sa loob ng bar. Naganap ang unang eksena na muntik nang masira ang plano. Althea, okay ka lang ba? Tanong ni Marco nang lumapit ito. Tumitig siya kay Renz. Hindi niya mapigilan ang sarili. Napangiti siya sa simpleng presensya ng lalaki. Ang init ng presensya nito at ang katahimikan. Hindi sumagot si Althea. Yun ang unang beses na ramdam ni Renz ang kirot, hindi dahil kay Marco, kundi dahil sa damdaming unti-unti nang nabuo para sa dalaga. Sa gabing yon, unti-unti si Althea na nahulog ng dahan-dahan sa presensya ni Renz. May isang umaga sa bahay na lamang siya. Tahimik ang kwarto ng dalaga, ngunit ang liwanag mula sa araw sa labas, pumapasok sa bintana, naglalagay ng mahabang anino sa sahig. Nakaupo lamang si Athena sa gilid ng kama ni Althea. May hawak itong tasa. Nakayuko naman si Althea sa sofa. Nakatingin sa TV maya-maya. Tila sinusubukan niyang linisin ang isip. Ate, ewan ko pero seryoso ako, parang gulong-gulo ka na naman. Parang hindi mo alam kung anong nararamdaman mo o dapat mong gawin? Parang oo Hindi ko alam. Hindi lang naman kasi yung hiwalayan namin ni Marco yung bumabalik sa isip ko. Pati kasi si Renz. Si Renz? Ano naman nangyari sa inyo ni Renz? Hindi naman kami ganun. Wala namang something Pero may mga simpleng bagay lang. Yung mga gabing sabay kami naglilinis ng bar, nag-aayos ng baso, mga ganun. Tapos, parang nagiging soft siya sa akin. Nagiging close kami. Sobra lang ako na-overwhelm sa presensya at atensyon niya. Kakaiba, parang kilig, ganon? Parang ganon, pero mas malalim. Hindi lang kilig. Yung tipong hindi ka pinipilit at hindi ka minamadali. Kaso wala naman kaming ganon na something. Revenge, kumbaga, yun lang naman ang plano Para sa akin at sa kapatid niya. Ganon. Napataas ang kilay ni Athena. Ate, baka hindi mo lang tinatanggap sa sarili mo na gusto mo siya. Kasi hindi naman siya parte ng plano mo kay Marco at siguro, yun ang dahilan kung ba't may ibang pakiramdam ka tuwing nandyan siya. Huminga si Althea ng malalim. Tumingin sa kapatid at binalikan tingin sa TV pagkatapos. Siguro, ganun nga. Pero di ko alam kung anong gagawin ko. Paano kung masaktan ko siya sa proseso ng plano? Paano kung na-attach ako sa kanya? Ate, hindi mo kailangan patagilid na labanan na yan. Hindi mo kailangan itago o ipilit. Ang mahalaga, alam mo yung nararamdaman mo. Kung nakikita mo na may connection kayo, ay titanggapin mo na lang. Malay mo, nakikita niya rin palang may connection kayong dalawa. Alam mo, Athena, tuwing nandyan siya, kahit walang sinasabi, may ganitong sense ng security. Parang alam kong safe ako. Aha, ayan Ayan ang totoo, ate. Hindi mo may kakaila sa sarili mo yan. Pero, hindi ko gusto na masaktan siya. O masaktan ako. Parang bawat gabing nandyan siya, mas komplikado yung nararamdaman ko. Hindi ko gusto na mawala ang focus sa plano. Pero alam ko, hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. At normal yon, ate. Ang damdamin hindi mo na-schedule yan, ate. Parang traffic lang yan. Hindi mo alam kung kailan tatawid o gagalaw. Napalapit ng konti sa kapatid si Althea. At hina sa tingin mo, baka sobra na to para sa akin. Huwag mo kasing isipin ng sobra. Ang kailangan mo lang maging honest ka sa sarili mo. Kaya nga nandito ako para matulungan ka makita kung ano yung totoo. Alam mo, hindi ko lang gusto siya bilang boss o kaibigan.
Ramdam ko mas malalim pa to. Hindi ko pa rin ma-describe, pero hindi ko rin gusto itanggi. Ate, hayaan mo lang. Huwag mong pilitin. Kung ganun ang nararamdaman mo, edi tanggapin mo. Di mo kailangan maging perfect. Ang mahalaga, alam mo yung nararamdaman mo. Alam mo, Athena, minsan parang hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko eh. Gusto ko iparamdam kay Marco kung gaano kasakit na iniwan niya ako. Pero tuwing kasama ko si Renz, parang nawawala yung galit ko. At hindi ko alam kung okay ba yun. Ate, normal lang yun. Iba yun eh. Hindi mo dapat pilitin ang sarili mo para lang sa revenge na yan. Hindi mo kailangan itago yung nararamdaman mo sa kanya para lang sa plano mo. Ang tanong, gusto mo ba talaga na masaktan siya o gusto mo lang iparamdam na hindi ka basta napalitan? Siguro, gusto ko lang iparamdam sa kanya na may limitasyon siya sa akin. Pero sa bawat nangyayari kasi, habang nakikita ko si Renz parang hindi ko na rin alam kung galit pa ba ako kay Marco. See? Ayan na yung confusion. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang galit mo kay Marco at ang damdamin mo kay Renz. Kasi iba na ate yung pagkakagusto mo sa kanya eh. Mas malalim na at mas personal. Kaya kailangan mong alamin yan sa sarili mo. Pero hindi ko rin gustong mawala ng kontrol sa plano. Kapag inisip mo yung revenge na yan, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa'yo. Ate, di mo kailangan itago yan. Kung mahal mo na si Renz, tanggapin mo yun. Pero kailangan mo maging malinaw. Hindi pwedeng pagsabihin niyang kilig at galit mo kay Marco. Nang sumapit ang gabi, binuksan niya ang pinto sa bar at tuluyan ang pumunta sa kaha para makapaghanda. Madilim pa, walang masyadong tao. Puro empleyado lang na nag-aayos sa bar. Nakita niya si Marco na nakatayo sa counter kung saan may maliliit na table at nakatingin kay Renz na abala sa pag-aayos ng tray. Malinaw na may bigat sa kanyang tindig at mga mata. Nakita ni Althea na lumapit si Marco kay Renz. Renz, kailangan natin pag-usapan to. Huwag kang maging hindrance sa amin ni Althea. Hindi ako pumipigil sa inyo. Wala akong ginagawang mali, bro. Ano bang gusto mo, Marco? Minsan, para sa kanya, mas maganda kung di mo siya lalapitan. Baka malito siya. Baka akalaan niya gusto mo siya. Tapos paasahin mo. Tapos akalaan niya ayaw niya ng relasyon. Magiging magulo ang lahat. Huwag kang maging hindrance. Huwag mo kaming pigilin. Hindrance. Paasahin, Marco. Hindi mo alam ang buong kwento. Pero kung gusto mo, edi pagpatuloy mo na lang yung iniisip mo. Hindi ko hahayaan na masaktan siya. Kahit pa sabihin mo hindi ko alam ang plano mo. Wala akong plano, Marco. At totoong gusto ko siya. Hindi ko siya pinapaasa. Mas lalong napatahimik si Althea sa mga narinig. Gusto niya ako? Tumayo si Renz ng diretsyo. Tumingin kay Marco. Parang sinusukat ang tapang at intensyon. Althea isn't a child. Kaya niya nang alagaan ang sarili niya, Marco. Pero kung ipipilit mo saktan siya ulit, o ipilit mo mangulit at mangyalam sa kanya, magkakaroon tayo ng problema. Biglang lumapit si Althea sa dulo ng bar. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Anong nangyayari? Parehong lumingon sina Marco at Renz. May pause at ramdam ni Althea ang tensyon. Althea, gusto ko lang, okay lang ba? Hindi mo kailangan malito sa kung ano man to. Hindi siya pinansin nito at lumapit lang kay Renz. Tumingin naman si Renz kay Marco at Althea. Marco, hindi mo kailangan ipagtanggol. Kaya ko ang sarili ko. Tumango naman si Renz. Kaya niya ang sarili niya. Pero gusto ko malinaw. Hindi mo ako pupunain sa kahit anong desisyon niya. Napatingin si Althea sa pagitan ng mga ito. Ang bawat salita, bawat pagtigil, bawat intensidad, sa tingin ni Renz, doon biglang tumama sa dibdib niya. Hindi lang siya iniingatan ng manager. Meron pang iba. Ibang klaseng proteksyon. Ibang klaseng nararamdaman sa gitna nila. Sorry, Althea. Bigla kasing sumusugod tong ex mo. Okay lang, Renz. Mahinang sagot ni Althea. Sabay ngiti ng bahagya. Hindi niya maalis sa isip ang sinabi nito at paraan ng pagtingin nito sa kanya. Napatingin si Marco.
Nagsalita ito at lumayo sa dalawa. Parang may bago na naman nagaganap dito ah. Ayos, mukhang may something na nga. Tumayo si Renz ng bahagya at tumingin kay Althea. Malapitan man siya ng konti, parang proteksyon sa bawat galaw niya. Thea, sorry for what happened. I think I just ruined our plan. Kung ano-ano kasing sinasabi niya. Gusto ko lang naman makita kang okay. Biglang tumunog sa dibdib ni Althea ang tibok nito. Sa pagkakataong yun na-realize niya, gusto nga rin niya si Renz. Renz, thank you sa lahat ha. Sorry po kung nag-away pa kayo. It's okay. Sorry din kung nasira yung plano. Okay lang ho. Okay ka lang ba? Oo, okay lang. Althea, kung ayaw mo na ituloy yung plano, dahil para nasira ko na ito, okay lang ba sasabihin mo? Sir, hindi ko na rin po yata kaya ituloy. Good. I think we're on the same page. Si Marco naman tahimik lang na nanonood, pero naroon pa rin ang tensyon. Hindi niya alam kung paano lalapit o aalis. May koneksyon na ngayon si Althea at Renz. Isang koneksyon na hindi niya basta-basta mapuputol. Nakaupo na lamang yun si Althea sa couch, pinoproseso ang nangyari. Malamig ang gabi, ramdam niya ang init ng naging away ni Renz at Marco. Tinabihan siya nito maya-maya. Althea, why are you just sitting there, waiting for customers? Nagmumukha kang drama queen. Excuse me? Grabe ka sir ha? Ikaw nga ito nakikipag-away. Drama king ka rin. Hindi mo ba naramdaman yung buong eksena na yon? Sabi niya, namamagitan daw ako sa inyo. Parang hindi naman. Parang gusto kanyang patayin gamit yung mga mata niya pero hindi niya kaya. Grabe talaga si Marco. Reckless na masama pa ugali. Sir, hayaan mo na. Hindi na ako bothered. He's him. Wala nang saysay. Wala nang saysay ah. Mukhang may halong kasinungalingan yun sa boses mo. Okay, edi konti lang. May narinig kasi ako kanina. Konti lang? I have an idea. Para mawala yung konti lang na yan. Gusto mo ba ng kape? Just us. Coffee with you? Yeah, di ba magko-coffee tayo? Promise, walang pressure. Para mawala na rin sa isip mo yung nangyari kanina. Don't worry, I'll ask someone to take over your shift. Sige, tara, coffee sir. Pero ikaw magbabayad ah. Fine. Sagot ni Renz nang may halong kilig at ngiti sa tingin niya. Ramdam ni Althea ang init ng titig niya. Parang pinaparamdam niya dito na walang iba makakausap sa mundo kundi siya sa gabing yon. Tahimik lang ang coffee shop pagdating nila. Puno ng aroma ng kape at panaderya. Ang liwanag ay malambot, nakaka-relax. Magkatabi sila sa isang maliit na table. Hawak-hawak nila ang menu. Pero ramdam ang energy sa pagitan nila. Playful, teasing, at may hint ng mas malalim na damdamin. Okay, hindi ko pa rin talaga tanggap yung ginawa niya. Pero bakit kaya sinugod ka ng mokong na yun, no? Kung ako sa'yo, di ko na lang di siya papansinin, gayahin mo ako. Excuse me, pinatulan mo nga, di ba? Kung ano-ano kasing sinasabi niya eh. Pero hayaan mo na lang siya. Forget what happened earlier, okay? Okay, I'll forget what happened. Pero hindi ko kakalimutan yung sinabi mo. Basta alam mo na yun. At yung totoong gusto ko siya. Hindi ko siya pinapaasa. Grabe ka naman, Renz Alcantara. Manager at boss ko pero gusto mo ko? Yes, di ko naman dinideny. Huh? Ano? Sabi ko hindi ko naman dinideny, Althea. Nagulat si Althea at sandaling tumahimik. Ramdam ang tibok ng puso niya. Ang bawat salita ni Renz, tila tumatama sa kanyang dibdib. Ayos na to. Kung ganun, paano tayo? Coffee lang ba to o seryoso? Simula muna tayo sa coffee. Pero sana, simula rin to na bagong chapter natin. Hindi na laro, hindi na plano. Totoo para sa akin. Okay, simula tayo sa coffee at tignan natin kung ano ang susunod. Paano kung di pala kita gusto, boss?
Tumawa lang si Renz. Nakataas ang kilay bago magsalita. Well, even if you don't like me, the coffee still tastes amazing. You look pretty good too, kahit na-stress ka sa away namin o ex mo. Grabe ka naman, Sir Renz. Parang gusto mo talagang pabagsakin ako sa kilig eh. Ah, is that so? I think you might be lying to yourself. Admit it. Nag-enjoy ka naman, di ba? Nako, wag mo nang banggitin. Wag mo nang expose yung nararamdaman ko. Sige na nga. Hindi ko nasasabihin kinikilig ka sa akin. Do you want to make these coffee days consistent? Adventure lang? Ang lala. Adventure pa nga. Ano na naman ang plano mo, boss? Coffee first. Then we see where this day takes us. Maybe laughter, maybe mischief, maybe something more. Ang sweet mo pero seriously, wag ka masyadong sweet kasi baka masanay ako. Si Renz naman nagkibit-balikat. Well, I wouldn't mind if you get used to it. Honestly, I wouldn't mind getting used to you either. Tahimik silang dalawa sandali. Nagkatinginan at ramdam ang bawat tibok ng puso sa katahimikan. Isang sandali ng kilig, teasing at bagong simula. Bumulong si Althea. Okay, simula tayo sa kape and let's see where it goes. Napangiti si Althea. Ramdam niya ang init sa kanyang puso. Hindi dahil sa planong kanilang ginawa, hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa isang tao na handang magpakatotoo sa kanya. Napangiti si Althea muli. Bahagyang namumula ang dalawang pisngi. Masaya siya nakasama si Renz ngayon. Wala na siya ibang mahihiling pa dahil ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam. Inaasar siya nito kung ano-ano sinasabi ng lalaki. And honestly, I kinda like seeing you flustered. Inikot ni Althea ang mga mata pero may halong pagtawa. Seryoso ka ba? Pati yung coffee date natin ginagamit mo pang intimidation tactic? Intimidation? No, I call it charm. Pure, unfiltered charm. And maybe a little honesty. Trust me, I'm not playing. Totoo ito. You, me, the coffee, everything. Grabe ka, sir. You really know how to mess with my heart. Napatawa si Renz. I don't mind messing with your heart. As long as I get to keep it safe too. Wow, ang corny mo rin pala, no? Pero di ko alam. Medyo kinilig din ako. Tinaas naman ni Renz ang kanyang kilay. Ngumisi. Masaya ako nakasama kita ngayon. I think I can handle it. I can handle you. But beware. I might fight back with my own set of surprises. The challenge accepted. Coffee date na ito pero parang labanan din. Mini-battle nga lang. At nagkatawanan sila. Tumahimik sila ulit at nagkatinginan. Bawat maliit na galaw, bawat ngiti, bawat banat, nagdadala ng kilig at excitement. Althea, let's just enjoy this moment. The jokes and maybe some teasing. And where it leads us. No games, no plans, just us. Ramdam niya ang init ng kanyang dibdib. Yes, and this time, no revenge, no past, no lingering doubts, just us. And I think I want that, sir. I really do. Habang nagsasalita, ramdam niya ang lungkot na unti-unting nawawala. Ang tensyon mula sa plano niya para kay Marco, na naging ala-ala na lang. Napagtanto niya na kahit ilang beses siyang nasaktan, kahit ilang laro at plano ang kanyang ginawa, sa huli, siya rin ang nagdesisyon kung sino ang pipiliin niya. At yun ay si Renz Alcantara. Next time, ikaw na magbayad ng kape Deal! Pero ikaw ang pipili ng dessert. Fair enough? Napatawa si Althea. Sabay hawak sa kamay niya sa ibabaw ng table. Hindi pilit, kundi natural. Althea, I want you to know, whatever happens, whatever plans we make, I'm serious about this, about you. Napatingin si Althea na para bang sa isang iglap, nagkaroon ng malinaw na clarity sa puso niya. Ang lahat ng galit, hiya at plano ng paghihiganti kay Marco, naglaho. Tahimik silang nagtagal.
Pabulong na nagsalita ang barista, pero naririnig nila ang tunog ng espresso machine. Naroon ang malambot na musika dumadaan sa kanilang pandinig. Althea, this, right here, right now is ours. Just us. And I want to see where it leads together. Sabay silang tumawa, sabay hawak kamay, at sa simpleng sandaling yon naramdam nila ang koneksyon. Isang koneksyon na hindi na kailangan ipaliwanag, hindi na kailangan i-justify, dahil naramdam at nakikita nila sa isa't isa sa simula pa lang na magsisimula ang panibagong kabanata ng kanilang kwento. Isang kwento na nagsimula sa galit at plano. At sa tahimik na coffee shop na yon, sa aroma ng mainit na kape, sa tunog ng malambot na musika. Isang kwento ng pag-ibig at paghihigante ang nagbukas ng tunay na damdamin. Si Althea at Marco, wala na. Pero si Althea at Renz, nandito. Huminga ng malalim ang dalaga. Napangiti, at sa unang pagkakataon kinalimutan niya na ang lahat. Sa tabi niya si Renz, at sa bawat titig at ngiti nito, ramdam niya sa huli na ang desisyon niya ang tama, at ang desisyon na yon ay ang tunay na mahalaga. The end.